Morning sa inyo at ngayon ay wala na naman pasok ang school dahil sa sobrang ulan. At ngayon ay pupunta ako sa Kubo. Ngayon lang ako makakapunta after ng bagyo kasi noong kahapon hindi rin nakapunta si tatay. Hindi rin pumasok si tatay kahapon eh. Hindi rin nakapunta kasi sobrang ulan. So nung Tuesday pa nakapunta doon huli. And malalaman na yun. Yan. Wait lang. Lalakad ako. Wait ang sama ng panahon. Maya maya umuulan. Maya maya bigla na lang bumubuhos ang ulan. Kaya may dala man akong payong. Wait, lalakad lang. Ayan nag-umpisa na ulit umulan Umaambon na. Malakas. Kung kailangan kong makisilong para makapagbukas ng payong. Ay, Diyos ko Lord. Ito ang problema. Hindi kasi tumatagal ang tila talaga. Maya maya pag katila ng kaunti, maya maya uulan. Sabagay, mahina naman ang ambon hindi naman ganun kalakas. Wag lang sana lumakas. May nakasombrero naman ako. Ay, hanggang kakayanin. Sabagay, hindi ako takot malbabasa kasi pwede naman ako maligo pagkagaling sa kubo. Ang kinatatakot ko lang itong cellphone ko. Yun ang hindi pwedeng maligo. Paktay tayo dyan pag naligo ito. Oy! Bakit? Lahat? Sino? Itong lahat ng ito? Ay, ando lang ayun ang meron ko Meron ba? Kaya pansin ko baka magagawa. Ayan, awan ko lang, baka Kanina pa yun natin, maraming ginagawa. I don't know. Baka may hinihintay na kasama. Mula alas 4. Yung pala yung narinig kong sinasabi nila na wala daw sina Ate Asuncion doon, pero si Maxima meron. Meron. Ay, bakit naggagalon? Meron. Si Nanding meron. Oo nga. Ay, bakit hindi? Iisa yung pinagkukunan ni Ate Asuncion, ni Maxima. Pero bakit Yan lang, hindi nga natin. ang hirap paliwanag, no? Taktawan. Oo nga. Kaya hindi sa Pailay, meron. Oo, hindi kami nawawalan. Mula ka Ay, malalaman yan kung baka tinek na nila yung transformer o yung linya. Wala. Parang walang tao nga Kanina pa yun. Oo, ngayon lang kasi ako lumakas. Excuse me. Kung ako ay nagkape siguro yung naka-4 na tasa na ako hindi pa nag- Ay, gano'n? Ay, hindi ko alam. Wala akong nakikita Baka nga may inihintay pa na kailangan nilang gamitin o baka wala silang naghihintay ng reinforcement. Basta ang importante, andyan ang Meralco. Ay, kung nakatas. At least andyan. Isang tawag ka lang. Lakad ako habang tila. Eto na. Umpisa na. Diyos ko Lord. Ayan Sige. Huwag lang sana uulan. And okay lang kahit na ganyang may tubig. Kasi nakabota naman ako. Wag lang madudulas. Diba? Ayan, lubog sa tubig. Diyos ko Lord. Ayan. Sa bagay pag ganito na sawa na sa tubig, umaagos na, hindi na madulas yan masyado. Ayan, Jesus. Sabi ko, hindi madulas Sorry. Ayan. Tabi-tabi po. Sabi ko hindi na madulas pero mali pala ako. Madulas pa rin pala. Ito na ako. Ay, mangyan. May mga patak. Patak na, malalaki ang patak na tubig. Yung ulan siguro na nahuhold ng dahon. Ay, wait. Madulas. Dahan-dahan. Kasi madulas talaga ito. Ayan
Ang lalim. Ang lalim dito sa side na to. My goodness. Huwag ka lang madudulas, tita. Ow. Oh my God. Oh my God. Oh. Yan. Ang lalim. Ayan oh. Sana may madaanan dito ng tubig palabas. Kasi para madaling, oh my God. Para madaling matutuyo, maiiga ang lupa. Yes, Lord. Huwag lang sana atake. Medyo nararamdaman ko yung sasapnan ko. Dahil medyo may timbang tong dala kong pagkain ni Tisoy. Marami kasi akong dinala dahil kahapon nga hindi siya nadalhan ng pagkain. Yan. Ganyan dito. Pagkatapos ng ulan. O diba? Swimming pool. May tubig. Mamaya bibisitahin ko yung daanan ng tubig. Baka nakalkal na naman. Yan. Ganito. Kaya hindi pwedeng taniman to ng gulay or kung ano man yung malapit. Madaling masira ng tubig. Kasi ito dinadaanan ng tubig. Ang ano ang rambutan. Yung iba dyan overripe na. Hindi na napanguha kasi ulan ng ulan. Tisoy! Wait lang ha. Ayan si Tisoy. Ay, tuwan-tuwa. Wait. Ito yung concentrate na hinaluan ko ng dog rice. Bumibili ako ng murang bigas. Nasamahan ko para may maiba naman sa kanilang patuka. Si Tisoy, sarap ng kain. Nagutom ka, Tisoy? Yan lang kayo ha. Magpapatuka ako ng manok. Uy, may... Wait lang. Basang-basa yung inaapakan ng mga manok. Pusit na pusit. Lilinisin ko muna yung painuman ng manok. Para dun ko ilalagyan ng patuka. Kawawa kasi kung lalagyan ko ng patuka doon sa putik. Putik talaga. Aray ko. Ayan na nga. Lumuko na naman ako. Hindi pwede kasi hindi yuyuko. Diyos ko Lord. Huwag naman po akong pababayaan. Nag-iisa lang ako din eh. Wait lang. Habang pinapatigis ko yung painuman, dito naman muna ako. Excuse me. Wait lang. Lalagyan ko muna ng, yan, hinahagisan ko muna ng ganyan sa loob para hindi sila mag-unahan pumunta sa labas pag ako'y nagbukas ng pinto. At least pag nagbukas ako ay nag-aaway minsan biglang takbo dito sa labas agad eh. Oh, ayan na naman siya. Hoy, doon kayo. Pagka minsan kasi hinahabol bigla kaya napapatakbo palabas. Yan. Oh. Huwag nyo nahabulin tong patuka. Nabigyan ko na kayo. Parang yung inahin ay hindi na masyadong tunog inahin. Hindi na siya masyadong tunog inahin. Nakakalimutan niya na yung mga anak niya.
Meron pa naman silang patuka. So ito na lang, itong inahin ang walang patuka, ay walang inumin. Wait ha, bubuksan ko ang tatry kong lagyan ng patuka sa loob. Andyan na eh, huwag ka na pumunta dito. Kasi bubuksan ko to. At doon ko lalagyan. Okay. Yan. Hindi na siya masyadong masungit ngayon. Hindi katulad dati. Ay, akala ko kung alin yung okay na oh. Meron na silang mga ayan. Yung dalawa sa loob. Tapos itong nandito sa labas oh, marami namang ano. Oh, nag-aaway pa? Ikaw masungit ka talaga eh. So, yung inahin ang lalagyan ko ng inumin. Wala na siyang inumin. Pagdagan ko pa nga itong nasa baba. Kasi hindi sila nakatuka kahapon eh. Oh, nag-aaway pa kasi kayo. May pagkain na nga. Oh, lahat naman kayo meron. Ito, itong dalawan to, malakas tumuka to. Okay. Mamaya ako babalikan yan. May nabawas na ditong dalawa pero yung 1 kilong patuka, dinagdagan ko lang ng siguro mga 1/3 kilo kasi yung 1 kilong bigas, pinagtatatlo ko yun. Inahalo ko sa 3 kilong patuka. Yung 1 kilong dinadala ko, nakaka2 araw naman. May kasamang apat yun oh. May kasama na tong bigas. Kasi nung una sumasawa sila pag puro ganito lang pinapainom ko, pinapatuka ko, sumasawa. So lagyan ko ngayon ito. Wait lang ha. Yan lang kayo. Papatuka, lalagay ako. Tisoy, anong problema? Iihi na naman yun. Ang arte. Isang kanila tinutuka ngayon, hindi ko inilagay sa puti. Nga lang, yung kamay ko marumi. Wait, maghuhugas muna ako ng kamay, ang dumi ng kamay ko. Wait lang. Habang tumutuka sila, lilibot ako dito. Yung pagkatapos kong mag-harvest ng noong huling kinuha ko, walay. Puro bulaklak lang ang nakikita ko. Ito ang bunga. Ito may isang bunga oh. Wish ko lang, sana naman gumanda ka. Wala pa ulit ako nakikita ang ibang bunga. Walay. Ayun, yung isang sanga nakaabot na dito. Gusto nyo talagang lumabas ha? O, ayun o. Mahaba na, naaabot. Andito na sa taas. Wait. Di ibaba ka. Gusto mong tumaas, ibababa kita. Diyan ka. Diba? Okay. At ang papaya, oh, ay, dami bunga. Thank you, papaya. Ito ang sili. Ang sili ay natabunan na. Oh.
Huwag nyo tabunan kasi para naman gumanda. O diba? Ayan, may mga bunga pa naman siya. Uy, may dilim na naman. Nako, mukhang uulan na naman. Diyos ko Lord. Ayan na naman ang ulan. Hindi na ako makakagawi doon. Kasi, ayan o, ang dilim-dilim na naman ng paligid. At mukhang uulan na naman. Kailangan ko tuloy magpalipas ng ulan dito. Hindi na ako masyadong kinakabahan pag uulan kasi yung mga ulan ngayon wala nang kasamang kulog. So hindi na ako masyadong takot. Hindi katulad dati. As in, dati pag ganyan na dumilin ako. Kahit hindi tapos ang trabaho ko rito, lalabas at lalabas ako. Ayan o, narinig nyo ba yun? Ayan ang ulan. Oh, ang lakas. Ang lakas ng ulan. Diyos ko Lord, huwag niyo po akong pababayaan. Ang lakas ng ulan. Ilagay ko na yung pagkain ni Tisoy sa kanyang kainan, pero si Tisoy andito sa loob. Pumasok dito sa loob ng kubo, yun o, doon dumaan. Tumilong siya kasi alam niya talaga na lalakas ang ulan. At ito yung mga ibang manok, ayun, yung tinaob ni Tisoy na yung pakainan niya kasi tinaob doon ni Tisoy kanina, nahulog. Eh may konti pang laman, konti na lang naman yun. Yun sinasaid ng mga ano, buti naman sinasaid ng mga ibang manok kasi lalanggamin yan pag hindi sinaid. Kawawa yung mga manok doon. Dapat talaga maipasok na yun sa loob. Pag naalis yung inahin doon sa ginawa kong kulungan, yan ang ipapalit ko. Yan ang ipapalit namin ni tatay. Baka next week. Sana. Wait. No, baka next pa kasi magbe-birthday si Dwayne ng September 25. Yung manok na yung inahin na yun ay hindi na namin aalpasan kasi pag inalpasan yun at nangingitlog na ulit siya, manghihinayang na naman kami nga ialis, pero hindi na talaga siya pwede kasi nga maging nanay. Kasi kawawa, hindi rin naman dadami. Kawawa lang yung nagiging anak niya. Buti na lang yung tatlong sisiw na rescue namin ay andun o okay naman. Binili ko ng chick booster para bumili rin ako ng vitamins para sa kanila. So okay naman sila, malulusog naman sila at yung sugat nila ay tuyo na. Hindi ko lang alam kung mapapalitan pa yun ng balat at magkakaroon ulit ng balahibo. Hindi ako sure doon. Pero at least ay okay sila. Malalakas naman sila, malulusog sila. Yun o. Hindi ako nagdala ng inumin kasi sabi ko sandali lang naman ako rito at hindi naman masyadong mainit. Dahil para hindi ka ako mabigat ang dala ko. Kaso ayan o, inuuhaw ako. Feeling ko natutuyo ang bibig ko. Ayun, okay na sila. May inumin na, may mga patuka na sila dyan. Bukas naman, andito ulit ako. In God's grace. Yan. Ayan o. Tumataas na yung level ng tubig dito o. Mataas ang tubig dito. Ayan. So, ibig sabihin yan, pag namatay yung saging na yan, pag nawala yung mga puno na saging na yan, dyan maaari naman na magkaroon ng daanan ng tubig kasi nga tumataas na dito. So kailangan namin itong dapat makabuhay na kami dito ng bakod. At ito na yung puno ng kawayan na pinipilit namin patayin kasi pag sumobra ng dami yan, pag lumago na naman yan, ay mas mahirap na siyang patayin at napakadami. Hindi na naman magkakaroon ng makakabuhay dito ng saging. Hindi na naman
makakapagtanim ng saging dito. Kaya yan ay, ayan, hanggang dito yan dati, hanggang dito yan. May puno dito dati ng kawayan. So unti-unti ko nang napaisod doon, pinaputol lahat ni tatay yan, at ang ginagawa ko naman, basta nakakakita ako ng buhay pa, kung hindi ko sinisindihan pag summer ay yan, pinipilit kong putulin naman yung mga buhay na nandito lang, nandito. Hindi ko kasi pwedeng pakialman yung nandun na sa kabilang bakod. At baka tayo mapagalitan na. Okay. Dito naman ako. Lalagpas. Eto pa, Oha. Meron ditong nakita akong puso ng saging. Kaya lang, hindi ko siya makukuha ngayon. Pwede nang kuhanin. Mahaba na ang tangkay. Kaya lang, hindi ko na makukuha ngayon. Okay. Ito ang saluyot, Hoy. Teka nga. Kuhanin ko to para magkasanga. Total kailangan pa rin ng si Lynn Official. Hindi ko alam kung ipapadala ko pa sa iyo yung nauna kong pinatuyo kasi sabi mo nga wag masyadong tuyo hindi naman siya crunchy pero siyempre tuyo na yun kasi matagal na yun. Tingnan ko nga. Wait, kukuha muna ako ng talbos ng kamote. Bumalik ako dito kasi nandito ang mga talbos ng kamote. And ayan mabisita ko tuloy itong tanim ni tatay na para namang hindi nabuhay. 1, 2. Walang nabuhay sa tanim ni tatay. Isang kamatis at yung isang sili. Ayun, ang isang kamatis, medyo sariwa yung sanga. Ayun pa, may sariwa pa. Pero dito, sa mga nandito, walay. Namatay sa tubig. Yan, dito muna ako. Mangunguha muna ako ng talbos ng kamote. Ayan may mga talbos ng kamote. Tinitingnan ko yung papaya. Wala, maraming bunga pero wala namang hinog. Wait. Ito Tcharan, may konti na. So doon ako dadaan paglabas at titingnan ko. Yan Oops. Dito ako dadaan. Ito Buti na lang may natira dito. Yun nga yung sinabi ko dati na ayaw kong sairin kasi para hindi mawala yung kamote. Wait, dito ako dadaan sa may papaya. Buti pa ang siniguelas. Malusog. Malusog ang siniguelas. Mahaba ang sasabihin ko nga kay tatay. Putulan lang sanga ito kasi sobrang haba na. Tatanong ko, pag ganyan ayaw kong makialam at baka ako'y mapagalitan. Hoy, papaya, ano na? Bakit ikay ganyan? Bakit hindi ka namumunga? Grabe ang papaya na to. Ito ako mangunguha ulit ngayon ng talbos. Sana meron. Wish ko lang. Meron kayang malunggay. Try ko nga. Baka may malunggay. Meron Wait lang. Ayun ang malunggay Kukuha ako ng malunggay. Ayun Try. Wait. Ito. Tcharan! Wow! Fresh na naman ang ulam namin. Wait. At ako'y lalabas na talaga. Pero dadaanan ko yung saluyot kasi marami pa doon akong makukuha sa saluyot. Kukunti pa yung bagong patuyo kong saluyot. Yung hinahayaan ko lang na matuyo doon. Hindi ko iniyaan sa araw o doon. Wala naman talagang paglalagyan na araw ngayon. Wait lang, ayusin ko tong malunggay.
Nilagay ko doon sa dito sa bag ko ang malunggay. Wala namang laman ang bag ko kundi yung payong at saka yung towel. Dito ako ngayon sa may saluyot. Magkakaroon na rin ng ano, steam ng lip brush ang ano. Puti na lang, nag-uulan na. Siguro mawawala na yan. Yung chiko. Ito ang ano oh. Wait. Iniwan ko muna doon yung lalagyan ko. Wait lang ha. Kailangan kong pababain ang damo. Total naman itong mga damo na to ay ayan oh, namumulaklak na. At hindi yan dapat makapamunga. Kasi dadami yan. Ito yung dating maisan na yan oh, malago na itong malaki na ang uray. Ay, ang uray. Wait lang ha. Oh. Diba, ang laki na ng puno ng kulutan. Malapit nang mamulaklak yan. At yan ay napakarami agad pag namulaklak. Okay. Ayan. Naputol ko lang yung puno niyan, hindi ko pa nasasaid diyan. Putol lang ang puno. Para lang mababa ang aking dadaanan o mga kulutan. Dito kasi maraming saluyot. Ito oh. Saluyot na to oh. One. Oh. Lin Official, ito oh. Nangunguha na ulit ako ng saluyot na ano. Total ano pa lang naman niya yun eh. Ngayon pa lang ang flight ni Lydia. At next week pa kami magkikita. So, pwede pa to. Mas maganda sana kung meron akong yung ano bang tawag doon sa parang vacuum na yung nakakatanggal ng ano na yung nakakatanggal ng hangin bago i-seal ang plastic, bago gamitan ng sealer. Sealer naman madali lang yan, ano, madali lang mag-seal kasi kahit na kandila lang pwede na. Ito pa oh, para sumanga ka. Okay, at eto, marami ng damo dito ha. Wag lang sana may ahas. Ayun pa eh oh, kukuhanin ko pa yun. Wait, ilagay ko muna to dito sa lalagyan at pabababain ko yung dadaanin ko na damuhan. Oh, ayan oh, marami na yun. Wait lang. Okay, dami nang nagbulaklak na. Ang importante, wag na kayong mamulaklak. Wag na kayong mamulaklak para hindi na kayo magpadami ng lahi. Wala naman akong aalalahanin dahil si kuya ay may kasama, dahil si ate ay nandun at ang mga bata ay walang pasok. Kaya okay lang na medyo magtagal ako dito. Saka ayan, awa ng Diyos, wala nang ulan. O diba, ayan ang puno ng saluyot natira oh. Ito pa, saluyot pa to. Pero dito muna ako kasi mga namumulaklak na to at masyado nang malago ang damo. Oops. Kasi makada ko ay puno ng saluyot, sayang. Okay.
Yun pa, sa kabila ko kukunin yun. Ito oh. Uy! Meron pa dito. Kunin ko na to. Ayan oh. Hey Jesus. Oh, lulusog nito. Lin Official, ang lulusog nitong saluyot to. Puro talbos to ha, hindi ako kumukuha ng dahon. Puro talbos lang. Pagka ano nito, pagdating sa'yo, pwede mo nang hindi himayin to. Kasi talbos lang to. O, diba? Ito pa. Para magsanga ulit siya. Murang-mura yan kasi kukulang ginagamit ko. Okay. Hingal naman ako sa pagtatabas. Ayan pa, oh, ang dami. Ang dami ng ano. Wait nga. Ito, isang variety rin to ng saluyot. Yun nga lang, magkaiba sila. Ito kasi ay, oh, mahahaba ang dahon nitong isa. Itong isa medyo pabilog. Kaya ito ang kinukuha ko lang, yung mahahaba ang dahon. Yung kasi yung nakikita kong tinitinda sa palengke. Ito ang saging, oh. Natalo na siya ng baging. Diba? O di nakalabas ngayon ang saging. Putulin ang mga damo sa paligid para walang dadaanan ng baging. Yan, kahit na yan ay mukhang pinangainan lang ng baka, at least hindi na siya mamumulaklak. Ako namin din ang foods, maganda. Puro sila. Pag nahaba ng baging, mas hirap ng tapasin. O diba? Hindi labas pang talbos ng kamote. Kaya lang, isa lang ano, yan o, may kamote dito. Uy, mali na naman. Yan, medyo ilayo natin ang damo. Linisin ang paligid ng saging. O, para walang baging. Ay, yun. Okay na, ay, umuulan na naman. Ito ang hindi ko na yata matatapos kasi, ayan, umuulan na naman. Kailangan ko nang umalis. Umuulan na naman. Ito yung saging na ano, oh, hindi na gumanda. Umuulan na naman. Wait. Kailangan ko nang lumabas. Yan o. Parang pinaglargahan ng baka to. Ang aking pinagtabasan. Ayan. Kailangan ko lang tanggalin yung namumulaklak ng damo. Okay. Okay. Enough na, tita. Aw. Ayan ang ulan ulit. Uy, enough na. Hindi ka makakatapos dyan. Tingnan nyo ang pinagsabasan ko. Parang pinaglargahan ng baka. Parang pinakain sa baka. Amo na siya. At least napababa ko. Ayan o, marami na ulit, Lynn. Ayaw talagang tumigil, tita. Uwi, pasaway. Hindi, palabas na ako. Ito lang sa dadaanan ko to. Uy, umuulan. Uy, ayan o. Uy, ayan na nga ang ulan.
Oh my goodness, lumalakas. Wag naman, please. Ayan oh, dapat ito ay hahawiin ko pag habang dumadaan ako para hindi na dumami. Kaso, ayan, umuulan. Oh my God, oh my God. Umuulan pa. Wait lang. Doon tayo sa ilalim ng puno. Yun. Diyos ko Lord. Nakakatuyo. Tuyo na ang aking bibig. Kaya ako nagdadala ng tubig dito pag ako'y ano. Akala ko kasi, ang iniisip ko hindi naman ako magtatagal. Hindi ko natiis. Gusto kong kuhanin yung saluyot para kay Lynn Official. Ang daming damo. Ayan ang ulan. Lumalakas ang ulan. Kailangan ko magbukas ng payong. Nandito na ako sa may gate. Magbubukas ako ng payong, sandali lang. Ayan, oh. Biglang lumakas. Nung nandun ako sa may gate, oh, ayan lang ang gate, oh. Biglang lumakas. Pagkatawid ko ng gate, ayan, oh, huminto. Ang galing. Binasa lang ang likod ko. Gusto yata talaga ako magkasakit. Wag naman. Promise, pagdating ko, magpapalit ako ng damit. Kasi medyo naulanan talaga yung likod ko. Ayan oh, dito na ako at naglalakad na akong pauwi. Ayan, shoutout dyan ulit sa Jaristoy TV. Thank you po. And salamat sa inyong lahat dyan. Word Official! Ay, daming bunga ng ano. Ano ba yun? Basura yata. Sabi ko, ang daming bunga ng langka. Akala ko may balot na langka. Napansin ko hindi naman pala langka yun. Basura siguro. Yan. Wait lang ha. Hindi ko maihaba kasi baka biglang lumakas ang ulan. Wala nang ulan. Niloko lang ako. Talagang maraming manluloko talaga sa mundo. Kahit ulan, nanluloko na rin. Shoutout dyan. JPC, JDG, Guapo Oragon. Shoutout. Amay Paksiw. KNJS, shoutout. And BS, shoutout BS. And Batang Samar, Nangaabo, salamat. Thank you sa inyo. Kuya Menard, Leonard Reyes, maraming salamat, shoutout dyan. And Linma, shoutout Linma. And Rose Mitch, J-Top, simple lang. Kung nasaan ka man, simple lang. Please, magparamdam ka. Magparamdam ka naman. Alam mo namang marami kaming naghihintay sa'yo. Lalo na si J-Top. Wait ha. Paramdam ka naman. And Romel Cosme, shoutout. Ayan, andito na naman ako sa malalim, oh. Diyos ko Lord, wala na akong pipiliin talaga, oh. Wala nang pagpipilian kundi lumusong dito sa malalim kasi buong daan talaga yan, talagang malalim. Oh my God. And Cag Driver, shout out. Enrique, shout out dyan. May FME, shout out. Guapo Oragon, shout out. And Shining G, shout out. Joe Fernandez, shout out dyan. And Ma'am Marina Malyari, Team Rise Above, Tita Honey S, shout out. Sweet Charms, shout out sa inyong lahat. And Tamura, and sa iba pa, pasensya na kayo kung meron akong na-miss na sabihin. Basta shout out dyan sa buong Team Rise Above International. At sa Team Daddy Frankie, na ano ko kasi si Tita Honey S. Daddy S tuloy. Tita Honey S, shout out. And Daddy Frankie and team, shout out dyan. Kahit na madalas mo kong pinapaiyak, pero
super super duper ganda talaga ng layunin mo. And ayan, wish ko lang sana marami pang tumulong sa'yo para magawa mo pa rin yung mga ginagawa mong pagtulong at ng buong team. Yan, ako kahit gustuhin ko man tumulong, limited naman ang aking kakayahan. Meron nga akong gustong tulungan ulit dahil dati natulungan ko na yon. And maraming salamat kay Filipina Carpenter sa USA. Siya ang pinakamalaking naibigay na tulong doon sa mag-iina na maagang naulila sa padre di pamilya. 37 pa lang siya, nabiyuda na siya at napaka good provider pa naman yung asawa niya, kahit na hindi ganun kataas ang pinag-aralan. Pumasok siya sa factory ng anong tawag doon. Dati nagta-tricycle siya, nakikilabas siya ng tricycle, tapos pumasok sa factory ng karton na yun nga, parang yun ang doon nag-umpisa na kaya siya nagkasakit. Kasi sobrang init daw doon sa loob ng factory at pagdadating daw ay yun ang inirereklamo lagi. Hindi daw niya kaya talaga yung sobrang init. Tapos lalabas. Ayun, pag isang beses paglabas ay bigla na lang daw nagpapahinga doon sa kanilang pinaka balkonahe or yung sa labas ng pinto na yung main door. May upuan sila doon. Nagpapahinga daw doon at nagse-cellphone. Bigla na lamang natumba, bigla na lang nag-collapse. Tapos ayun na, wala na. Hindi na, nadala nila sa ospital pero DOA, sabi ng doktor. Pero sabi nga noong asawa ay pakiramdam daw niya ay nasa bahay pa lang, ay talagang wala na. Talaga lamang siya ay hindi na napanghinaan ng loob. Kagustuhan niya, nagbaka sakali pa rin siya. Pinilit pa rin niyang maipadala sa ospital pero wala na talaga. At naiwan sa kanya yung 3 anak na maliliit pa. Noong naiwan sa kanya last 2022, October 2022, naiwan sa kanya ay 4 years old yung bunso. At yun, ngayon sabi niya pumapasok na daw lahat. Kailangan nang papasukin lahat kasi yung bunso ay kailangan na rin pumasok. Napapasok naman siya sa kagustuhan niya niyang makasurvive, maigapang niya yung kanyang mga anak. May naiwang motor yung asawa. Yun ang ang tawag dito sa pagtsatsaga, nakaadika ng isang lumang motor yung asawa. Tapos dun sa factory na pinasukan, pinigyan sila ng sidecar, ano ba ang tawag doon? Hindi sidecar, yung parang kolong-kolong, yung parang sakayan ng baboy, parang ganun. Na ang nakakabit ay bike na maliit na pambata. So hindi naman kakayanin yun noon. So pinilit niyang maipakabit yun sa motor. Pero bago yun napakabit, yung motor ay pinilit niyang pag-aralan ng motor para daw magamit niya at maipaghanap buhay niya. So sa pag-aaral niya ng motor, sumemplang pa nga siya. Sabi niya sa akin, ate, yung bago ko natutunan yan patakbuhin, dahil ako lang mag-isa ang nag-aaral, ay bumangga ako, umano ako sa kanal. Sumadsad, yung bumagsak sa kanal, tapos pagbagsak niya, humampas yung dibdib niya sa manibela ng motor. Na ngayon ay, yun ang sinasabi niya sa akin na palagi daw kumikirot. Yun ang sabi ko sa kanya, dapat maipa-check up agad. Kaya sabi nga niya, hindi ko na alam kung alin ang uunahin ko. Ako ang inaasahan ng 3 anak ko. Tapos kailangan ko rin magpagamot. Tapos nawalan pa ng trabaho kasi pumasok siya sa patahian. Eh hindi naman siya marunong manahi. So trimmer siya and doon sa packaging.
which is yung sahod naman doon ay hindi sasapat para matustusan niya yung pangangailangan ng kanyang mga anak. So may nag-offer sa kanya sa factory ng yung nagko-culture ng mushroom. So pumasok siya doon. Ayun, medyo okay daw ang sahod, maski papano napapabaunan yung mga anak niya at may kinakain sila. Ang problema ngayon ay na nagsara yung company. So wala ulit siyang trabaho ngayon. At nung huling PM niya sa akin, hindi na daw niya talaga alam kung paano sila makakalagpas. Pero basta pipilitin pa rin daw niyang makalagpas sa ganung sitwasyon kasi bata pa nga yung anak niya. Kaya hindi ko alam ngayon, hindi ko pa makumusta kasi parang gustuhin ko mang kumustahin, wala naman akong ibibigay. Kaya doon ako nag-aalala sa kanya, lalo na yung sinasabi niyang kumikirot ang dibdib niya. Yun ang gusto kong makumusta sa kanya. Kaya iniisip ko nga ano kaya ang gagawin ko kung puntahan. Ayoko kasing lumakad ng ako lang kasi hindi ko kabisado yung lugar nila. Isang beses pa lang ako nakapunta doon. Gusto kong puntahan at dadalang ko kahit konting bigas para mabisita ko rin at malaman ko kung ano na ang nangyari. And thank you talaga sa mga tumulong sa kanya dati, pati yung bahay nila na dapat ay naka-award na sa kanila yon kasi may apply sa pag-ibig ang asawa niya. Kaso namatay ng October ang asawa niya, February next year, nung sumunod na taon, saka pa lang dumating yung approval ng kanilang apply. So wala rin. So hindi rin na-cover yun. So kailangan niya makuha yun dahil pag hindi daw niya nakuha yun, hindi na niya alam kung saan sila titira mag-iina. So ang ginawa niya, pumunta siya sa pag-ibig, inayos siya yung mga papeles, pinilit niyang maayos. Hindi nga daw pwede sa kanya dahil wala siya, kulang siya sa requirements. Yung kapatid niya ang inilagay niya. Ang kaso, yung huling sabi niya sa akin, yung kapatid daw niya ay maliit lang din ang sweldo. So hindi rin pwede nang doon lang sa kapatid niya, kailangan lang may isa pa na co-buyer. So pumayag yung kasama niya na pinsan yata ng asawa niya, pumayag na siya ang co-buyer. So ayos na, wala nang problema. May nagbigay na rin sa kanya ng pang reservation. So okay na sana. Ang problema nung huli, nag-PM siya sa akin, ang sabi niya na may problema daw siya sa co-buyer kasi sabi daw nung pinsan ng asawa niya nag-back out kasi ang sabi daw, paano naman kung ako ang gustong kumuha, di hindi ko na magagamit yung pag-ibig ko dahil andyan na, nabigay ko na sa'yo. So which is tama naman, may katwiran naman siya dahil pare-pareho lang sila na walang sarili pang bahay. So yun ang hinahanap niya, paano daw saan daw siya kukuha ng co-buyer. So nung panahon naman niya yun na nag-PM siya sa akin, kasalukuyan naman tinutulungan ko naman yung isa na nagpagawa ng CR na si Filipina Carpenter pa rin ang nag-sponsor. Pinadalhan niya ako ng pera at sabi niya pilitin daw ipagawa yung CR kasi wala nga CR yung mag-iina na naulila. Ay di naandun ako, sabi ko teka muna sandali, unahin ko lang to. Tapos buhat noon na-busy nakasali nga ako sa challenge na-busy dito sa gagawa ng pag-upload dito, pag-edit. So wala, hindi ko na napuntahan. So ngayon lagi kong naaalala ngayon. Aray. Wala na ulit ulan. Teka, sandali. Ayan si Henry. Wait lang, patayin ko payong. Oops. Sakto, si Henry pala ang dumaan.
Doon na ako sa loob, nahirap dito. Okay, let's go. Sakto din. Dumaan. Wait lang, wait lang. Ayun o, ginagawa na yung transformer. Kasi yung kabilang side na ito ay walang kuryente. Okay. Okay. Naman eh. Ay, kakain ka ba? Okay, okay. Nandito na kami. Wait lang. Ito na ako sa bahay at promise, ito na talaga. Nagbababay na talaga ako. Salamat sa inyong lahat. Ay, shoutout muna pala dyan sa Kalembang Boys, Asanga Foundation, Sower Team USA, Team Pula, Chonky the Others, Planet So Weird, Sagip Squad, at Solid Tinga Pesni, Chika Babes, ni Lola Lacuachera, shoutout dyan, and sa Mutiaanon Vlogger, shoutout, Barrio Desprakatak, shoutout, and sa Team Kabugok, Team Kaluyos, and Team Tigang, shoutout sa inyo dyan. Salamat sa inyong lahat sa support. Bye-bye na po, and God bless! Ingat!